Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Masasalamin sa mga barya ng Pilipinas ang mayamang kasaysayan nito, mula sa pananakop ng mga Espanyol hanggang sa dumating ang Amerikano hanggang sa makamit natin ang ating pambansang kalayaan. Sa pagdaan ng panahon, marami ng mga barya sa Pilipinas ang dumaan at nagpaikot-ikot na sa sirkulasyon, mga baryang minsang naging bahagi ng kasaysayan. Sa ngayon, maraming mga coin collectors sa Pilipinas ang nag-uunahan sa paghagilap ng mga lumang barya sa Pilipinas dahil sa laki na ng mga value nito ngayon. Mga baryang niluma na ng kasaysayan at wala ng halaga sa sirkulasyon, subalit kung pagbabasehan ng pagkaantigo nito ay maaari mong ikayaman ang halaga. Kaya kung ako sa inyo, simulan nyo nang tanungin sina lolo at lola kung may naitago sila mga barya na baka isa pala sa mga ito ay milyon na ang halaga. Sa mga lumabas na mga balita ngayon, isang grupo umano ngayon na bumibili ng coins ang nakaistasyon sa isang apartment sa Quezon City. Binibili umano ng grupong ito ang 1971, 1972 at 1974 1 peso coin sa halagang 25,000 pesos kada piraso. Siguro ay kahit na sino masisilaw sa 25,000 pesos na kapalit ng isang lumang barya. Dinarayo umano ang lugar na ito sa Quezon City kahit pa ng mga taong mula sa malalayong probinsya. Subalit sa dinami-rami ng mga taong nakapagbigay na ng kanilang mga barya sa grupo, wala ni isa sa kanila ang binabayaran magpasa hanggang ngayon. Ayon sa grupo, kailangan umano munang mapa sa kanila ang lumang piso na may taong 1971 kung saan nasa harap nito ang naka-side view na ulo ni Jose Rizal at sa likod naman ito ay ang nakabuklat na libro ng Noli Me Tangere. Ang pisong umano na ito ang susi para mabuksan ang isang vault na may laman na account ni Jose Rizal. Pero ayon sa mga eksperto, wala umanong ginawang 1 peso coin sa Pilipinas na may taon ng 1971 at hindi daw malaki ang halaga ng mga coins na may taong 1972 at 1974. Ang grupo na pinagsurenderan ng mga barya, naglaho na lang bigla sa apartment. Ang ending, wala ding napala ang mga taong nagbabaka sakaling maibenta ang kanilang barya sa malaking halaga. Samantala, narito naman ang mga totoong lumang barya sa Pilipinas na malaki na din ang halaga sa kasalukuyan. Hindi ito scam. Una sa ating listahan ay ang 25 centimos na may taong 2006. Sa kasalukuyan ay maaari itong maibenta na mula 1,000 hanggang 1,500 piso. Subalit kung maganda pang kondisyon nito ay maaari itong umabot na hanggang sa 2,000 piso ang kada piraso. Piso na may taong 2005. Maaari itong maibenta na mula 300 hanggang 800 piso depende sa kondisyon at itsura nito. Pangalawa sa ating listahan ay ang 5 piso na may taong 2006. Maaari itong maibenta na mula 500 hanggang 1,000 at 500 piso ang kada piraso. 5 piso na may taong 2007. Isa ito sa mga hinahanap-hanap ng mga coin collectors dahil sa pagkabihira nito. Nagkakahalaga ang bawat piraso nito na mula 1,000 hanggang 3,000 at 500 piso. 5 piso na may taong 2008. Isa din sa hinahagilap ng mga coin collectors na ang bawat piraso sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ng hanggang 5,000 piso. Pangatlo sa ating listahan ay ang 10 piso na may taong 2007. Nagkakahalaga naman ito sa kasalukuyan ng mula 1,000 hanggang 2,500 piso. 10 piso na may taong 2009. Ang ganitong barya naman ay nagkakahalaga ng mula sa 1,000, 500 hanggang 4,000 piso ang kada piraso. Pangapat sa ating listahan ay ang mga maling barya o mga error coins. Ang mga baryang ito, kaiba sa mga orihinal na baryang nailabas na, ang tinutukoy kong mga barya ay yung may mga depekto o kamalian sa pagkakagawa ng mga ito at hindi sinasadyang nailabas sa sirkulasyon, kagaya na lamang ng mga ito.
Mas nagiging komplikado ang pagkakamali nito ay mas nagiging mahal ang presyo. Mas luma ang barya ay syempre mas mahal din ang presyo. Umaabot na mula 500 hanggang 200,000 piso ang kada piraso nito depende sa kondisyon ng barya. Panglima sa ating listahan ay ang US Philippines 1918 coin. Naging mahal ang baryang ito dahil sa pambihira nitong kamalian noong ito'y ginawa na tinatawag na mule. Ang imahe sa harapan nito ay ginamit sa 20 centavo coin habang nasa likod naman nito ay ginamit sa 5 centavo coin. Makikita ang isang lalaki na nakaupo sa harapan ng barya na may hawak-hawak na maso o martilyo at ang isang paa nito ay naka-emboss na masasalat kung ito ay hahawakan. Ang isa nito na may napakagandang kondisyon ay naibenta noon sa isang auction taong 2014. Nabili ito ng isang bidder sa halagang $41,125 o halos 2 milyong piso. Pang-anim sa ating listahan ay ang US Philippines 1906. Gumawa noon ng halos nasa 200,000 piraso nito sa unang pagkakataon, subalit dahil sa hindi nila nagustuhan ang sukat nito at medyo mahal ang naging materyales ay pinull out ang mga ito upang tunawin at muling gumawa ng panibago. Taong 1907, gumawa sila ng mas murang bersyon nito at ang pilak na nasa bawat barya ay binawasan na din. Subalit hindi lahat ng mga baryang ito ay naisama upang tunawin. Pinaniniwalaang mayroong nasa 8 barya ang hindi natunaw at kasalukuyang hawak ng mga coin collectors. Taong 2020, sa ginawang heritage auctions ay naibenta ang isa nito na nasa maganda ang kondisyon ng hanggang $43,200 o halos 2.2 million pesos. Pang-7 sa ating listahan ay ang US Philippines 1905. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon, ang pagdadala ng US Philippines na mga pera ay isang malaki ang tsansang pagsuspetsahan ka ng mga Hapon na kalaban ng gobyerno at miyembro ng mga revolusyonaryo. Kaya naman marami sa mga baryang ito ang ibinaon sa lupa at itinago. Halos masira na ang mga ito dahil sa tagal ng pagkakabaon sa lupa at pagkakatago. Dahil na din sa mainit na panahon sa Pilipinas, naging malaking dahilan ito upang magbago ang kalidad ng barya. Subalit sa isang auction noong Enero ng nakarang taon, naibenta ang isa nito na may magandang kondisyon sa halagang $60,000 o halos 3 milyong piso. Pang-8 sa ating listahan ay ang 50 cents US Philippines 1903. Ang baryang ito ay lumabas noong taong 1903. Sa nauna nitong auction, umabot ang halaga nito ng $22,000 o halos 1.1 million pesos. Subalit sa pangalawang pagkakataon na naibenta ito, ay umabot ang halaga nito sa $36,000 o halos 1.8 million pesos. Sa kasalukuyan, meron lamang 2 hanggang 3 piraso nito sa mundo. At ang nanguna sa ating listahan, ang pinakamahal na lumang barya sa Pilipinas ay ang US Philippines 1907 peso coin. Ang klase ng coin na ito ay binigyan ng gradong MS66 ng Professional Coin Grading Service o PCGS. Ito ay nangangahulugan na medyo nasa magandang kondisyon nito. Ang pinakamataas na gradong maaaring makuha ng isang barya ay 70. Nasa 2 piraso lamang meron ito sa ngayon at ang halaga ng baryang ito sa kasalukuyan ay umaabot sa halos $2.8 million o halos 145 million pesos. Ang maaari pang mahal na barya sa Pilipinas ay ang sinaunang barya ng ating mga ninuno na tinatawag na piloncitos. Ang piloncitos ay ginamit sa kaharian ng Tondo, Namayan at Karahanan ng Butuan sa kasalukuyang panahon ng Pilipinas. Ang piloncitos ay maliliit na ukit na butil ng mga piraso ng ginto na nahukay sa Pinas. Ito ay unang kinikilala ng mga barya sa Pilipinas na ginamit sa pagitan ng ika-9 at ika-12 siglo. Ginagamit ang mga ito noon kapag marami at hindi maayos ang kalakalan na ginagawa sa barter. Napakaliit ng piloncitos. Ang ilan ay sinlaki ng isang butil ng mais at tumitimbang mula 0.09 hanggang 2.65 grams ng pinong ginto. Ang malalaking piloncitos ay tumitimbang ng halos 1 mace o 1/10 ng isang tael. Ang piloncitos ay nahukay sa Mandaluyong, Bataan, ang mga tabing ilog ng Ilog Pasig, Batangas, Marinduque, Samar, Leyte at ilang mga lugar sa Mindanao. Natagpuan ang mga ito sa malalaking bilang sa mga archaeological sites ng Indonesia na naging dahilan ng katanungan ng pinagmulan nito. Kung ihahambing ito sa kasalukuyang presyo ng ginto ay aabot lamang ang presyo nito sa kasalukuyan na hanggang 9,000 piso kada piraso. Sa ibang mga auction ay umaabot ang presyo nito hanggang sa 30,000 piso depende sa kondisyon.
Subalit dahil sa naging papel nito sa ating kasaysayan, may tuturing na hindi ito mabibili ng kahit anong halaga ng pera at kailanman ay wala itong magiging katumbas na halaga sa kasalukuyan.